CDN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang araw, bayan. Ako si Carly kasama ang aking mga kasama dito sa TV Patrol. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga kalagayan ng mga residente sa estero ng Barangay Canyogan. Tama ka dyan, Carly. Sa aming pagsasaliksik, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nakatira sa barong-barong sa gilid ng estero. Wala silang matinong kuryente, tubig at maayos na sanitasyon. Sa ulan pa lang, baha na agad. At ang tubig, baha. Kadiri, halo-halo na ang basura at dumi. At isa pang problema, Ivan, ay ang kawalan ng trabaho ng ilan sa kanila. Karamihan ay kumikita lang sa pamamagitan ng paglalabada, pamamasada o pangangalakal ng basura. Kulang na kulang sa pag-araw-araw na gastusin. At hindi lang yung mga kasama. Dahil sa kakulangan ng espasyo, maraming bata ang hindi nakakapag-aral ng maayos. Mahina rin ang access nila sa healthcare. Kapag nagkasakit, mahirap magpapagamot. Bukod pa rito, nagiging laganap din ang sakit sa kanilang lugar dahil sa hindi maayos na kapaligiran. Malinaw na malaki ang pangangailangan ng mga residente sa mas maayos na tirahan, trabaho at kalusugan. Kaya naman, upang alamin ang ginagawa ng barangay para tulungan sila, ipapasa ko ngayon kay Dominic na nasa Barangay Canyogan mismo upang kapanayamin ang kapitan ng barangay. Dominic, ano nang sitwasyon dyan? Salamat, Carly. Narito nga ako ngayon sa Barangay Canyogan, no? Kung saan nakapanayam natin si Kapitana, no, upang pag-usapan ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang matugunan, no, ang surilaning ito. Kap, ano po ang ginagawang hakbang ng inyong pamunuan para matulungan ang ating mga kabayan sa esterno? Alam namin, no, ang sitwasyon ng mga residente sa esterno. Kaya may programa na inilulunsad ang barangay, no, tulad ng livelihood training, clean up drives, at pagtutulungan sa relocation efforts ng lungsod. Pero aminado rin kami, no, na kulang pa ito. May mga proyekto sa pabahay pero marami ang hindi nakikinabang. Salamat, Kap, no? May balita rin na target ng Pasig City na mawala ng mga informal settlers sa loob lang ng 10 taon. Pero, Kap, paano po ito magagawa ng hindi makaka-epekto sa mga kabuhayan ng ating mga kababayan? Opo. No? Malaking hamon ito, no, na kasi kailangan ng mas malaking suporta, no, mula sa gobyerno at sa mga pribadong sektor. At higit sa lahat, dapat bukas ang loob ng mga residente sa ganitong pagbabago, no? May mga relocation sites pero kailangan din siguro si guruhin na may sapat na trabaho at serbisyo para sa kanila. Maraming salamat, Kap, no? Mukhang mahaba-haba pa ang laban para sa mas maayos na buhay ng ating mga kababayan dito sa Canyogan, no? Balik sa inyo, Carly. Maraming salamat, Dominic, sa inyong ulat mula sa barangay. Malinaw na hindi ito isang simpleng issue, pero ano nga ba ang pwedeng gawin? Unang-una, dapat mas pagtuunan ng pansin ang relocation programs na hindi lang basta-basta ililipat ang mga tao, kundi bibigyan sila ng disenteng tirahan na may sapat na oportunidad sa trabaho. Dagdag pa dyan, dapat din may mga training skills sa programa at program para matulungan sila magkaroon ng mas stable na hanapbuhay. Kasi kung ililipat lang sila pero walang kabuhayan, maglagal sila sa ganang sitwasyon. At syempre, dapat sumuport rin ang pribadong sektor sa pamamagitan ng housing projects kagaya ng ginagawa ng Habitat for Humanity. Hindi natin ito kayang ipasa lang sa gobyerno. Dapat din ay magkaroon ng sapat sa mga programa, pagkalusugan at edukasyon para sa kanila.
Sa madaling sabi, kailangan ng sama-samang aksyon ang gobyerno, barangay, pribadong sektor at mismong mga residente ay kailangan magtulungan para magkaroon ng mas maayos na buhay. Kung gusto natin ng pagbabago, dapat tayong kumilos at makiisa sa mga programa ng ating pamahalaan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa tulong ng bayanihan, may pag-asa pa tayong magkagawa ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. At dyan nagtatapos ang ating talakayan ngayon araw. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Muli, ako si Carly. Ako si Biel. Ako si Ivan. Ito ang TV Patrol!